guys, so magandang araw ulit no, so sa ating panibagong vlog. So ngayon guys, magtuturo naman tayo kung paano natin inaccurate yung ating speed meter, no? Speed meter dito, no? Kasi alam niyo naman, sa panahon ngayon, may daya na itong ating passion. So akala natin naka-accurate siya, yung kumbaga yung akala natin na 100 km, 100 APH natin, pero kung sa GPS naman pala 80 lang, no? So yun ang gagawin natin guys. Ituturo ko ngayon guys kung paano mag-accurate, no, ng ating gas, ng ating speed meter sa stock, no? Kasi mas maganda kasi yung guys yung maging honest tayo, no? Kasi ito na-try ko na, tested ko na siya, +1 lang po sa aking speed meter doon sa GPS meter natin. So +1 lang siya, pero okay na rin, accurate na rin yan. So ngayon guys, ituturo ko kung paano mag-accurate, no? Kasi ito kasing gas gauge natin accurate na po yan. So sa speed na lang ang kulang natin, accurate natin. So tara guys, samahan niyo ako at magbabaklas muna ako ng ating speed meter. So ayan guys, natanggal ko na siya, no? So itong itsura natin ng meter gauge natin, no? O ila sa panel gauge. So ayan. So ayan lang po guys, oh. Ayan ang itsura niya sa likod, no? Kung magtatanggal kayo guys, madali matanggalin ito guys, para naman itong sealed. Ito lang yung screw na to, ito, tapos matatanggal nyo na yan dito. So sisipatin nyo lang dito, yan, ito kapil nyo dito. So yan guys, ang pagtatanggal ito guys, basic tools na naman kailangan natin guys, screw. Tapos syempre yung pangtanggal nito guys, itong mga arrow na to, yan, syempre gamit tayo ng inidor para hindi siya masira yung pinakalagayan ng tubo niya, o yung tube sa loob para hindi masira. So sungkitin natin guys. So igagalaw natin siya, sungkit lang palabas, ayan, para ma-accurate siya, ano. So ito kasi guys, ang pinagkaiba kasi ng ating passion guys, wala siyang ganitong itim, yung ganito, yung sa gas gauge niya, yung pinaka-limiter niya dito na maliit na, ayan, no, yung maliit na yan. So wala siya dito, no, doon siya bumabase doon sa ilalim, no. So may iba kasi may nakalagay dito kaya humaharang sa kanya, so mas madali siyang i-adjust doon. Ito sa atin kasi sa pinakaloob siya. So yan guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-adjust nun yung araw na to. So yan guys, pag natanggal yun na to guys, yung takip niya, saka siya sungkitin na ganon, kaya dito sa kabila, para iwas lang masira yung kanyang pinakailalim, no. Kasi bago nyo makuha to guys, need nyo kasi siya muna matanggal sa ilalim. So ito kasi dito ako mag-adjust ako dito guys. Ito kasi medyo nahatak ko siya, no. Ayun, no. Talagang napakatigas niya guys, pero dala naman yan. So yan guys, so pwede nyo kasi tanggalin to guys para matanggal nyo itong takip, kasi naka-screw din po yan dito, screw yan, screw din po yan. So hindi po siya tanggalin, kasi kung saan din tinanggal yan guys, hindi matatanggal. TV? Matigas. Sobrang salak ko pala ito nakarang araw. Ayan. Hindi nyo kasi ito tanggal ito guys Yan guys, sa pag ano guys, sa pag tatanggal ito guys, dandahan lang kasi ito malutong na to guys. Ito malutong na to. So ito sa akin nabigla ko siya, naputol, pero ngayon ito lang dugtong ko lang ng maitiban. Maitiban ko na lang yan. Yan. Kasi guys, hindi matatanggal ito guys.
hanggat di nyo tinatanggal yung screw dito kasi nakalock po yan dito guys. Grabe mura yun ah. Yan. Diba? Or pwede rin naman na itong side lang guys. Ang tanggalin ninyo. Pero need talaga matanggal. Ayan. Pwede rin naman itong side lang. Ito lang tanggalin ninyo. Ito ibalik ninyo. Kasi ito kasi pang gas kasi yan guys. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan guys o. So, sa pagkukuan guys, sa pagkasya nito, need talaga ito na matinding pasensya. Kasi minsan hindi mo agad-agad makukuha yung pinakamagandang ikot niya, no? Need nyo kasi siya i-try sa GPS ninyo. Tapos next yan guys, itong likod naman, ayan. Tatanggalin din yan guys. Ito, pinaka niya ito. Tatanggalin ito guys. Tatanggalin din yan para mahatak nyo siya palabas. Yan, tapos mahuhulog na siya. Yan. So tayo pala ay naka LED na, so pwede ka magpalit kung ano man gusto mo. LED, ayan. So dito guys, so ito na ang ating what? So makikita nyo guys, ito ang hinurong ko sa kanya. Ito yung sa ito guys oh. Tuturo ko sa inyo ha. Ito guys, itong side na to guys, ito straight dapat yan. Kaso hinurong ko na siya, pinin ko na pag ganun o ba. Ayan, ito lang technique ng guys para mag-accurate siya. Itong side na to, so ito binin ko na to, nakaben na yan. Ayan, oh. Ito rin guys oh. Ito hinata ko na dito palabas, ay paloob, palabas. Ito naman urong, paben ng ganyan. So di ko alam kung ilang mm yan, pinakaben na yan. Yan lang guys oh. Ayan, inurong ko na yan. Kita nyo naman nakaben na siya, nakatagilid na. Kasi ito kasi yung umikot guys eh. Ito yung sa speed natin ito. Ito yung pinakataas. So yung ilalim naman ito yung sa ating cable. No, ito yung sa ating cable. Itong ilalim na to. Ito. Yung cable. Ito yung bibilang dito sa meter natin. Ito, ayan. Yung mga number na nakikita nyo yan. Yan yung kanyang iikutin. Kasi connect yan dito guys. Ayun, connect yan dito. Pinakilalim dito. Connect yan dyan. Connect dito. Sa mga gearings nya. Ito hanggang dito. Hanggang doon sa inyong number meter. So magkukunik yun doon. Ayan. Para mag-accurate siya guys. So medyo muna siya iurong to. So ayun. Naka minus 1 na ako. Ay. Minus 10. Ayan o. Kita nyo yung may bukol na yan guys. Itong bukol nito. Yan yung bukol na yan. Inurong ko na yan. So nakaganyan siya kasi dapat ito dapat nakasagat dito konti. Ayan. So nakabend na yan. Ito lang ginalaw ko sa kanya. Ito pati itong sa spring nya. Ito ginalaw sa kanya. Itong limiter nya at itong spring nya. So inurong ko na yan guys. Kaya sa simula mabilis siya umakyat hanggang sa dumumulo siya. Kasi yun talaga ang pinaka-normal na ikot ng gulong natin, no. Yung pinaka-normal na ikot nya, no. Mabilis pag-arangkada. Ngayon pag gumigit at tumudulo na pabagal hanggang siya makuha niya yung pinaka-top speed nya. So yun lang guys ang ginalaw ko dito. Ayan. Yan lang, kaya nag-accurate siya sa GPS ko. Sa Google Map o sa Waze o sa anumang app na ginamit ko ng time na yon. +1 lang ako dito. Nag +1 lang siya.
Nag 81 ako dito sa GPS ko, 80. So mag 81 na rin. So accurate na siya. Ito lang guys, ginala ko sa kanya guys. Itong pan na to, itong limiter na to, ito. Yung limiter ng bakal na yan, inurong ko siya, binaba ko siya para maharangan niya to at maurong niya to. Diba? Saka ko siya sinukat dito. Yan, dito sa so saka ko siya tinapat dito sa 00. Yan. So sa tinapat diyan. Yun, nag-accurate na siya. Hindi na siya nagbabago. No, yun na yung pinakatamang ko sa kanya. Yun na yun. No? Wala nang binago dyan. Kasi accurate na yun dyan guys. No? Kaya na bahala kung paano siya, paano discard gawin nyo dito. So basta tinuro pa sa inyo guys kung paano mag-accurate ng meter reading natin. Diba? So dapat ito guys, huwag kayong susobra dito. Kung 00, dapat talaga 00 siya. Ano? Pwede kayong mag-ganyan, mag minus 1. Pwede na ganyan guys. Minus 1. Yan. Yan na yung baba niya. Yan. So, yan. Baba siya, angat. Baba agad yan. So, 00. Paunti-unti. Ayan, 00. Yun lang ganyan guys. Ito lang ginala ko sa kanya. Itong dalawa na yan. So naman itong spring niya, ito yung pinagkakabitan ng spring, hinata ko palabas konting-kunti lang, tapos inuro ko rin to kasi nga hindi siya masyadong maabot na ng kamay-kamay. Kaya ginawa ko na lang dyan, binaba ako tong kamay na yan, binaba ako tapos sinagad ko doon para tumapat lang dito. So yun guys ang ginawa sa kanya. Yun lang guys pag yun naman ang kakasukat niya. Diba? Kabig na kabig siya. Kabig na kabig siya dito. Yun lang naman. Kabig na kabig. Diba? Sabihin minus 10 na yan. Minus 10 o minus 11. Yun ang ginawa niya. Yun lang guys ang ating tips na yun guys. Sana may natutunan kayo sa ating panibagong video. Ating panibagong vlog kung paano mag-adjust ng speed meter at i-accurate sa GPS ninyo. Yun lang gawin nyo guys. Napaka basic na basic. Basic na basic ito guys. Kahit sino guys kaya gawin to. No? Yun lang guys. Kasi may iba kasing speed meter na hindi apares na sa atin. No? May harang dito sa taas. May harang dito. Ito ay wala. So, open na open siya. So, yun lang guys. Salamat at sa atin lahat. God bless. So naman guys, so may pahabol tayo, no. So kapag gusto na naputol yung ganito nyo guys, yung ganito yung line dito, pwede tayo mag DIY. So sa akin kasi needle ng carburetor yan, needle ng carburetor yan guys, needle yan ng carburetor. So pinutol ko, ayan, pinutol ko siya. Ito yung galing sa Honda Wave siguro to na carburetor o dun sa Alpha. So ito kinuha guys. So ito kinuha sa ating extra na needle. Pero hindi ko i-atapon yung pang D-type na needle. Hindi ito yung pang D-type ko eh. Dito. Ayan o, pang D-type needle ganun dito pa. Ayan o. Pang D-type needle. So ang ginawa ko na lang is yung pang 125 alpha o pang 155 alpha na needle ng carburetor. So nang DIY ako, pinutol ko siya using cutter, tapos pinukpok ko sa matigas nga, tapos may tiban. Ayan, may tiban lagay para mas kumapit. Ayan. Ayan, ganyan lang siya guys. Ganyan lang siya, no? At least na natin bagong marker. Ayan, magana yan guys. So bagong DIY na naman, bagong tuklas na naman, diba? Social.